Nagsisimula ang kwento kay Dr. Jack. Papalabas na siya at ang kanyang team mula sa isang liblib na kagubatan dahil paparating ang isang napakalakas na bagyo. Pero bago pa sila makaalis, may dumating na matandang lalaking mula sa tribo, buhat ang kanyang munting anak na babae na halos wala ng malay at kailangan ng agarang gamutan. Gustong tulungan ni Jack ang bata, pero binalaan siya na kapag hindi siya umalis agad, maiiwan siya roon ng 2 linggo dahil sa bagyo. Kahit mahirap, pinili ni Jack na manatili para gamutin ang bata. Ilang araw niya itong inalagaan hanggang sa tuluyang gumaling ang bata. Pagkatapos gumaling ng bata, bumalik ang matandang lalaki para magpasalamat. Tinanong niya si Jack, "Ano ang isang bagay na matagal mo nang hinihiling pero hindi mo kailanman nakuha?" Sumagot si Jack, "Nasa nakaraan ko ang bagay na iyon. Kahit anong pilit ko, hindi ko na talaga makukuha." Doon inabot ng matanda ang isang bote na may lamang mga tableta. Sabi niya, "Kapag ininom mo ito, maaabot mo ang anumang bagay na wala na sa panahong ito." Hindi naintindihan ni Jack ang ibig niyang sabihin, pero tinanggap niya ito bilang paggalang. Pagkatapos nito, bumalik ang kwento sa nakaraan ni Jack. Noon, nanood siya ng palabas kasama ang mga kaibigan niya, ngunit nakatulog siya habang tumatakbo ang show. Pagkatapos ng palabas, lumapit si Lily kaibigan niya at halatang may malalim silang nararamdaman para sa isa't isa. Noon ay nag-aaral si Jack para maging surgeon at malapit na siyang makatapos ng medisina. Pagkatapos nilang magkasama, sumakay si Jack ng tren pauwi sa kanyang lungsod, habang si Lily naman ay pumunta sa aquarium. Pagdating ni Jack sa istasyon, tinawagan niya si Lily para sabihing ligtas na siyang nakarating. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang matandang lalaki, doon siya pala iyon. Si Jack mula sa hinaharap, ang Jack na galing sa tribo. Siyempre, hindi ito alam ng batang Jack. Dahil mukhang may sakit ang matanda, tinulungan niya ito at binigyan pa ng panyo. Nanlumo ang future Jack nang makita ang mas bata niyang sarili. Doon niya tuluyang naunawaan ang katotohanan, totoong nakakapaglakbay sa nakaraan ang mga tableta. Yun pala ang ibig sabihin ng matandang tribo nang sinabi niyang maabot mo ang bagay na wala na sa panahong ito. Pero hindi pwedeng sabihin ni future Jack kung sino siya. Dali-dali siyang pumasok sa banyo habang inuubo ng malala. Dahil nag-aalala, sinundan siya ng young Jack, pero pagpasok niya sa banyo, naglaho ang matanda. Nakabalik na si future Jack sa kasalukuyan, patunay na tunay ngang gumagana ang mga tableta. Sa kasalukuyan, lumalala ang kalagayan ni Jack. Hindi na tumitigil ang ubo niya, kaya ipinakita niya ang resulta ng tests sa kapwa-doktor. Doon lumabas ang masakit na katotohanan, may lung cancer siya. Dahil sa taon-taong paninigarilyo, wasak na ang baga niya at 6 na buwan na lang daw ang buhay niya. Dahil dito, pumunta siya sa dalampasigan para kausapin ang matalik niyang kaibigang si David. Ikinuwento niya ang lahat tungkol sa kakaibang tableta at kung paano siya nakapunta sa nakaraan. Akala ni David nagbibiro lang siya, pero seryoso si Jack, gusto niyang bumalik sa nakaraan para makita si Lily habang buhay pa ito. Doon nalantad ang pinakamalungkot na bahagi. Matagal nang patay si Lily dahil sa isang trahedyang aksidente. At dahil malapit na rin ang katapusan ni Jack, determinado siyang bumalik sa mga sandaling kasama pa niya si Lily. Samantala, sa nakaraan, nakaupo si young Jack at young David sa dalampasigan. Doon nag-open si Jack tungkol sa relasyon nila ni Lily. 7 taon na silang magkasama at mahal nila ang isa't isa. Gusto na ni Lily magpakasal at mahal din naman siya ni Jack, pero hindi pa siya handa. Ang pangarap niyang maging surgeon ang inuuna niya at ayaw niya munang mag-asawa. Ikinuwento din niya kay David ang tungkol sa matandang lalaking nakita niya sa istasyon, yung inuubo ng malala at biglang naglaho sa banyo. Hindi niya alam na siya pala iyon ang sarili niyang hinaharap. Balik sa kasalukuyan, kasama ni older Jack ang anak niya. Hindi niya sinabi rito ang tungkol sa cancer. Ayaw niyang mag-alala ang bata. Sa halip, marahan niya itong inaalalayan, hinahikayat na mag-aral ng mabuti at manatiling masaya. Habang nakaupo si Jack, napatingin siya sa bote ng mga tableta, ang parehong bote na ibinigay ng matandang lalaki mula sa tribo. Ang mga tableta na nagbibigay daan para makabalik siya sa nakaraan. Habang tinititigan niya ito, mas lalo siyang tinukso ng pagnanais na bumalik sa mga panahong nawala na. Sa nakaraan, kasama ulit ni young Jack si Lily. May dala itong maliit na tunta bilang regalo. Nakangiti niyang sabi, "Halos pareho lang ang mga bata at hayop. Sigurado akong aalagaan mo tong mabuti. Pag kinasal tayo, magkakaanak din tayo." Tinanggap ni Jack ang tuta at pinangalanan itong Potato. Sa isang iglap, muling lumitaw ang old Jack. Sa nakaraan, gumamit ulit siya ng mga tableta. Nagulat si young Jack. "Bakit ka na naman nandito?" tanong niya. Doon nagpa siya ang old Jack na sabihin ang totoo. "Ako yan, ikaw. 30 taon mula sa hinaharap. Nakabalik ako gamit ang paglalakbay sa panahon." Hindi naniwala si young Jack.
Akala niya nababaliw ang matanda at tinakot pa niya itong ipapapulis. Para patunayan ang sarili, sinabi ni Old Jack ang isang lihim na walang ibang makakaalam na si David ay palihim na nagtitraining para maging pulis. Napatigil si Young Jack. Paano mo nalaman yon? Sunod niyang tanong. Pagkatapos, sinabi pa ni Old Jack ang iba pang personal na sikreto, mga bagay na tanging si Jack lang talaga ang nakakaalam. Unti-unti, napaniwala si Young Jack. Tinanggap niya ang nakakagulat na katotohanan, ang matandang ito ay siya nga galing sa hinaharap. Pagod at emosyonal, sinabi ni Old Jack, "Wala akong hinihingi. Gusto ko lang makita si Lily ulit." Pero inatake na naman siya ng ubo. Nilisan niya ang lugar at nang umabot na ang 20 minuto, automatikong bumalik ang katawan niya sa kasalukuyan. Pagbalik niya, bumagsak siya sa sahig ng banyo, hirap na hirap huminga. Samantala, hindi mapakali si Young Jack matapos makilala ang hinaharap niyang sarili. Hindi siya matahimik kakaisip. Bakit babalik ang future Jack para kay Lily? Ano ang mangyayari sa kanya? Dahil sa pag-aalala, pinuntahan niya si future David na ngayon ay isang pulis. Ikinuwento niya ang buong pangyayari. Bilang ebidensya, binigay niya ang lighter na naiwan ni Old Jack. Ipinacheck ito ni David at nang lumabas ang resulta tugmang-tugma ang fingerprints. Pinatunayan nito na ang matandang lalaki ay si Jack mula sa hinaharap. Samantala, nadiskubre ni Old Jack sa kasalukuyan ang mahalagang tuntunin. 20 minuto lang siya pinapayagang manatili sa nakaraan. Sa nakaraan naman, desperado si Young Jack na makipag-usap ulit sa future self niya, kaya tinutuon niya sa braso ang mensaheng, "I want to meet you." Lumitaw ang parehong tattoo sa braso ni Old Jack sa kasalukuyan. Nagbago ang realidad. Naiintindihan niya ang mensahe pero hindi siya makabalik agad. Nangako siyang gagawin ang buong araw kasama ang kanyang anak. Nag-usap sila, nagbalik tanaw, at nagkaroon ng isang taus-pusong araw na puno ng emosyon. Sa nakaraan naman, sinurpresa ni Young Jack si Lily ng mga lobo, at doon niya sa wakas ipinagtapat ang nararamdaman niya. Pagkatapos ng napakaraming taon, sinabi niyang dapat na silang magsama. Nagyakapan sila, mas tumibay ang pagmamahalan. Sa kasalukuyan, nadiskubre ng anak ni Jack ang results ng medical tests. Doon niya nalaman ang tungkol sa lung cancer ng ama. Nasaktan siya dahil itinago ito ni Jack. Ipinaliwanag ni Jack na ayaw niyang maging pabigat at gusto niyang mag-focus ang anak niya sa kinabukasan. Hinikayat pa niya itong pumunta sa Amerika para magpatuloy ng pag-aaral. Pagkaalis ng anak niya, mag-isa nang muli si Jack. Kinuha niya ulit ang mga tableta at nag-time travel muli. Sa pagkakataong ito, napunta siya sa sandaling magkatabi silang nakaupo ng Young Jack nanonood ng performance ni Lily. Nagtanong si Young Jack, "Ano ba ang itsura ng hinaharap?" Sagot ni Old Jack, "Mas lalago ang teknolohiya at mas magiging komportable ang buhay, pero mas masarap pa rin ang simple at payapang panahon noon. Mas magiging maginhawa ang mga tao, pero mas malungkot." Tinanong ni Young Jack, "Magiging magaling ba akong surgeon?" Ngumiti si Old Jack at sinabing, "Oo, magiging napakatagumpay ka." Tinanong ni Jack ang tungkol sa magiging pamilya niya sa hinaharap. Sabi ni Old Jack, magkakaroon siya ng isang napakabait at napakagandang anak na babae, isang batang mamahalin niya ng buong puso. Pero hindi doon natapos ang tanong ni Young Jack. Binigay niya ang pinakamahirap na tanong. "Kung maayos naman ang hinaharap ko, bakit ka bumalik? Nasaan si Lily? Hindi ba siya ang magiging ina ng anak ko?" Sinubukan ni Old Jack umiwas, pero nang pilitin siya, napilitan siyang aminin ang totoo. Malapit nang mamatay si Lily sa isang aksidente. Bago niya masabi kung kailan at saan ito mangyayari, natapos ang 20 minuto at bumalik siya agad sa kasalukuyan. Ilang araw matapos iyon, habang nakikinig ng musika si Old Jack, napansin niyang may disc na iniwan para sa kanya. Mensahe iyon mula kay Young Jack. Sa disc, narinig niya ang boses ng mas batang sarili. "Bakit hindi mo sinabi ang lahat? Wasak ako sa pagkamatay ni Lily. Hindi ko kayang mawala siya. Kung hindi mo ako haharapin ulit at hindi mo sasabihin ang totoo, babaguhin ko ang nakaraan. At kapag ginawa ko yon, babagsak ang mundo mo." Dahil sa takot, uminom si Old Jack ng isa pang tableta at bumalik sa nakaraan. Naghihintay na sa kanya si Young Jack. "Kailangan mong sabihin sa akin," sigaw niya. "Kailan mamamatay si Lily?" Wasak ang puso ni Old Jack nang sabihin niya ang katotohanan. "Namatay si Lily dahil sa akin. Lagi akong abala. Hindi ko siya nabibigyan ng oras. At papunta ka sa parehong landas." Pero tumutol si Young Jack. "Aalagaan ko siya. Poprotektahan ko siya. Sabihin mo lang kung paano ko siya may liligtas." Umiling si Old Jack. "Hindi ganoon kadali. Sinubukan ko na. Kahit ano pa ang gawin mo, kapag kasama mo siya, mamamatay siya. Ang tanging paraan para mailigtas si Lily ay hiwalayan mo siya ngayon." Mas mahal ni Young Jack si Lily kaysa ano paman.
Pero para iligtas siya, pumayag siyang gawin ang sinabi ng future self niya. Kinausap niya si Lily sa huling pagkakataon, tiningnan itong mabuti, kinabisado ang mukha at pagkatapos ay iniwan niya ito. 3 buwang lumipas na iniiwasan niya siya. Sa loob ng 3 buwang iyon, lumala ng lumala ang kalagayan ng ama ni Jack. Na-ospital ito at araw-araw humihina. Samantala, katatapos lang ma-discharge ni Lily mula sa ospital. Miss na miss niya si Jack at paulit-ulit siyang nagyaya na magkita. Pero patuloy siyang iniiwasan ni Jack dahil naniniwala siyang iyon lang ang paraan para manatiling buhay si Lily. Isang araw, bumalik si Old Jack na may dala pang mas mahalagang balita. Delikado si Lily ngayon. Kapag nanatili siya sa aquarium ngayong araw, mamamatay siya sa isang aksidenteng may kinalaman sa dolphin. Kailangan mo siyang papuntahin sa'yo para mailigtas siya. Agad tumawag si Young Jack kay Lily. Pumunta ito sa kanya, ngunit kahit naroon na siya, pinilit pa rin ni Jack na itaboy siya. Sinabi niyang hindi na sila pwede. Nagkunwari siyang malamig, gumawa ng mga dahilan, at tuluyang nakipaghiwalay. Hindi niya sinabi ang totoong dahilan. Pagkalipas ng kaunting panahon, namatay ang ama ni Jack. Sa libing, nandoon din si Old Jack, tahimik na nakamasid. Labis na nagdaramdam, hinarap ni Young Jack ang future self niya. Simula nang dumating ka sa buhay ko, gumuho ang lahat. Nawala ang tatay ko, nawala si Lily, mag-isa ako. Ikaw ang nagsabi na gawin ko ang lahat ng ito. Dumating si David para damayan siya, pero dahil sa sakit ng kalooban, pati siya pinagbuntunan ni Jack. Sinigawan niya ito at sinabing layuan siya. Nasira ang pagkakaibigan nila sa mismong sandaling iyon. Dahil dito, nagbago na naman ang hinaharap. Nare-write ang mundo ni Old Jack. Nang puntahan niya si David sa kasalukuyan, hindi na siya kilala nito. Sa bagong bersyon ng timeline, hindi na sila naging magkaibigan, magkasing estranghero na lang sila. Sa nakaraan, nakita ni Young Jack ang lumang photo album na ibinigay sa kanya ni Lily. May mga larawan nila noon at isang mensaheng nakasulat sa kamay. Gusto kitang makita ulit. Hindi kumpleto ang buhay ko nang wala ka. Pagkabasa niya nito, may nabago sa puso ni Jack. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nagpasya siyang puntahan ulit si Lily. Habang papunta si Young Jack para makita siya muli, nag-iba na naman ang realidad sa kasalukuyan. Doon, kaswal lang na nag-uusap si Old Jack at ang kaibigang si David, hindi nila alam na muli na namang magbabago ang mundo. Kamakailan lang, naging magkaibigan ulit sina Jack at David matapos silang muling mag-reconnect. Pero nang mabanggit ni Jack ang tungkol sa kanyang anak na babae, nagtaka si David at sinabing, wala kang anak. Napahinto si Jack. Doon niya na-realize na may binago na naman si Young Jack sa nakaraan. Dahil pinili nitong bumalik kay Lily, nag-iba ang kinabukasan isang bersyon ng buhay kung saan hindi siya nag-asawa ng iba at hindi rin nagkaroon ng anak. Sa nakaraan, papunta na sana si Young Jack kay Lily nang biglang may trahedyang nangyari. Nasagasaan si Lily habang tumatawid at agad itong namatay. Muling nag-shift ang realidad. Sa kasalukuyan, biglang nakita ni Old Jack na bumalik ang larawan ng kanyang anak, ibig sabihin, bumalik sa dati ang timeline. Patay na si Lily, pero buhay ang anak niya. Pero hindi pa rin mapakali si Jack. Kailangan niya ng kasagutan. Naghanap siya online at natuklasang namatay si Lily dahil sa nakatagong blood clot sa utak, isang bagay na hindi nakita ng mga doktor. Dahil determinado siyang iligtas ito, ginamit ni Old Jack ang isa sa huling natitirang tableta para makabalik muli sa nakaraan. Doon niya binalan si Young Jack tungkol sa clot. Magkasama nilang isinagawa ang napakadelikadong operasyon at matagumpay nilang naalis ang clot na iligtas nila si Lily. Pagbalik ni Old Jack sa present, 3 araw pala siyang walang malay. Nasa tabi niya ang kanyang anak, matiyagang naghihintay. Nang magising siya, ngumiti ito ng may ginhawa. Pagkatapos makabawi, tahimik na pinuntahan ni Jack si Lily ngayon ay matanda na at nagtuturo bilang dolphin trainer. Pinanood lang niya ito mula sa malayo, buhay at masigla. Hindi na siya nagpakita sa babae. Sa halip, bumalik siya sa nakaraan sa huling pagkakataon. Doon niya muling hinarap ang Young Jack. Kumusta na si Lily? Tanong niya. Siyempre, okay na siya. Sagot ng Young Jack. Ngumiti ang matanda. Mabuti, mabubuhay siya ng mahaba. Pero makinig ka, kung mananatili ka kay Lily, hindi natin maipapanganak ang anak nating babae. Ganon talaga ang galaw ng oras. 10 taon mula ngayon, may makikilala kang babae sa isang meeting, siya ang magiging ina ng anak mo. Huwag mong palampasin yon. Ito na ang huli nating pagkikita. Ubos na ang mga tablet ko. Lumipas ang panahon. Pagdating ng tamang araw, dumalo si Jack sa meeting at doon niya nakilala ang babaeng tinutukoy ng kanyang future self. Nabuntis ito, ngunit ayaw ng bata at iniwan siya. Kaya mag-isa niyang pinalaki ang sanggol ang magiging anak na sobrang mahal ni Old Jack sa hinaharap. Sa present timeline, ginugol ni Jack ang huling bakasyon kasama ang kanyang anak bago ito umalis papuntang Amerika. Sabi niya, hindi ako naging mabuting ama.
Ngumiti ang anak at sumagot, "Binuhos mo ang lahat ng pagmamahal mo sa akin, mamimiss kita." At lumipas ang panahon, tuluyan nang pumanaw si Jack dahil sa cancer. Kahit matagal nang sirang-sira ang pagkakaibigan nila, dumating pa rin si David sa libing. At dahil sinunod niya noon ang payo ni Jack na magtayo ng fruit business, naging matagumpay siya sa negosyong iyon. Nilapitan si David ng anak ni Jack at iniabot ang isang maliit na kahong kahoy. "Sabi ng papa ko, ibigay ko raw sa iyo pagkatapos niyang mamatay," sabi nito. Nasa loob ang diary ni Jack ang buong katotohanan. Ang time travel tablets, ang pagsisikap niyang mailigtas si Lily, at ang sakripisyong ginawa niya para sa kanyang anak. Matapos basahin, dinalaw ni David si Lily. Matanda na ito, pero naaalala pa rin si Jack. Nang sabihin ni David na patay na si Jack, nalungkot lang ito at bulong, "Hindi ko naintindihan kung bakit niya ako iniwan noon." Ilang araw ang lumipas, biglang naalala ni David dapat may natitirang isang tableta pa. Agad siyang nagtungo sa lumang bahay ni Jack at sinuyod ang bawat sulok. Matapos ang matagal na paghahanap, nakita niya ito. Ang huling time travel tablet. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Nilunok niya ito. Sa iglap, bumalik siya sa nakaraan. Napunta siya sa ospital kung saan nakita niya ang young Jack na nag-iisa, nagyoyosi sa hallway. Dali-dali niya itong nilapitan. "Jack, makinig ka," sabi niya ng sobrang seryoso. "Kailangan mong tigilan ang paninigarilyo. Kung hindi, magkakaroon ka ng lung cancer at mamamatay ng maaga. Nakita ko na ang magiging buhay mo." Nagulat si young Jack, pero ramdam niyang totoo ang sinasabi ni David. Dahan-dahan niyang itinapon ang sigarilyo. "Okay, titigil na ako. Simula ngayon." At doon nagsimula ang pagbabago. Bumalik si David sa kasalukuyan pero wala si Jack. Hinanap niya pero hindi makita. Akala niya nabigo siya, pero ang totoo, nagtagumpay siya. Dahil tumigil sa paninigarilyo si Jack habang bata pa, hindi niya nakuha ang lung cancer. Hindi niya naranasan ang maagang pagkamatay na dati niyang kapalaran. Sa bagong timeline, buhay siya malakas, masaya at malaya sa sakit. At sa bagong realidad na ito, pumunta si Jack kay Lily, ang babaeng 5 beses na niyang tinalikuran dahil sa kapalaran. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon. Buhay ang anak niya. Buhay si Lily. At wala nang kapalit o kaparusang kailangan pagbayaran. Humarap si Jack kay Lily. Parehong matanda na pero malinaw pa rin ang pagmamahal sa mga mata. Mahina niyang sinabi, "Pagkatapos ng napakaraming taon, nandito rin tayo." Napatigil si Lily, napaluha at lumapit. Yumakap sila ng mahigpit, pinanghahawakan ang lahat ng nawala at lahat ng ngayon lamang nila muling nakuha. Sa huling bersyon ng realidad na ito, nagtagpo ang pag-ibig, oras at kapalaran. Wala nang pagsisisi, wala nang paghiwalay. Dalawang pusong muling nagkita sa tamang oras. Sa wakas. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod na recap.